I'm Anaya Mujib and welcome back to my channel. And for today's vlog, ayan, lumabas na sila mama at babu. Mga biyanan ko, nagtatabas na sila. Maaga kasi silang nagising. And then kami naman ni babu, kami sumunod na nagising. At nag-almusal na rin kami. Nakakapaghanda si mama ng almusal sa amin. And then, pupuntahan natin sila. And dumating na rin kasi mga kamag-anak nila para tumulong sa pag-harvest dito sa pananim nila ng mga apricot. Ang dami kasi nilang apricot. So, kailangan nila ng tulong para matapos lahat ng gawain na yun. At maibilad hanggat may araw pa. Kasi nga, nagsusunod-sunod na yung pagpulan dito. So, kailangan ma-dry ng husto yung mga apricot at yung buto bilad ng maayos. Kasi, namamaho daw yun kapag hindi naibilad ng maayos. So, samahan nyo kami at samahan nyo kami ni Babo pumunta doon. Bye! Ay, hiningal ako. Ayan. Let's go tayo, Babo. Let's go. Yes. Yan, pinuto na nila. Nagtatabas sila ngayon ng mga damo. Ito, tapos na. Ayan. Hiningal ako. Manipis na kasi yung hangin dito sa bundok nila. Si Mama. Up. Mama and Babo. Kaunting lakad lang, sabayan pa ng pagsasalita, hihingalin ka talaga kaagad. Nakating ba? Grass na. Mama! Hi to the vlog! Andiano! At eto, nagtataba sila mama at baba. Yes! They're cutting all the grass! Hi! Kasi ilang araw din sila wala rito at nagstay sila sa Gilgit. Cut the grass also, cut the grass. So, ayan, tinatabasan nila. Medyo malawak kasi itong mga lupain nila. So, per day, isa-isang lugar lang sila nagtatabas. So, nakarang araw, natabas na yung dalawang parte ng lupa. Tas ito, medyo pang third floor na, kumbaga. Silang mag-asawa lang nagtutulungan dito sa kanilang farm. Kasi tataniman naman nila nitong lupa na to. Ito, lupa ni Mujib. Ito, dito kasi sila sa mga taas niyan, sa mga puno niyan is apricot. So, tinatabasan nila para malinis nila, maayos nila ang pagkuha ng apricot. So, siya naman dito, busy. Ano yung ginagawa niya? Uy! Don't eat that! Don't eat that! You're not a cow, ha? And then, yung mga makukuha nilang damo, ayan, ipapadry nila, inihahanda nila para sa winter, para may pagkain yung mga alaga nila sa winter. Dahil pag winter dito, as in talagang covered snow ang mga damo, mga puno. So, pinaghahandaan nila yon. And, eto, habang nagtataba si Babo, si Mama naman ang nagkokolekta ng mga damo. Iniipon niya sa gilid. Tapos maya-maya, magtutulungan na sila buhatin yung mga damo na yun para ilagay doon sa pinaka-tambakan nila ng pagkain ng baka. Kung naaamoy nyo lang yung bagong tabas ng mga damo, ang bango. Ewan ko, ang weird ko siguro, pero gustong-gusto ko yung amoy ng tabas ng mga damo. Go. So, ayan, kung makikita ninyo si Babu, nag-e-enjoy sa paglalakad dito. Malawak yung natatakbuhan niya kasi. Tapos, ngayong araw is a good day also. Kakuzayim, go. Kakuzayim, go. Kakuzayim, go.
go, go. Good day din kasi may araw. Hindi siya masyadong malamig. Malamig lang kapag nahanginan. Yung hangin niya talaga yung malamig. Pero may sikat ng araw, kaya ang sarap sa pakiramdam. Let's go, Dena. Let's go, let's go, let's go. Up, let's go up. Let's go up. Kaya gustong-gusto ni Babo dito sa Pakistan kasi may mga nakakalaro siya. At saka marami siyang pinsan kasi dito. Kaya masayang-masaya siya dito sa Pakistan. Picture? Yeah. Hello, let's go. Let's go. Collecting all the apricot. It's apricot harvesting. At ayan, nagtutulungan na sila. Dumating na yung mga kamag-anak. Umakyat na rin dito sa taas. At ganito yung paghakot nila o ganito yung pagsalon nila sa mga apricot na mahuhulog. Ang mga babae, sila yung magsasalo ng mga apricot na nahulog. You want to help also. You want to help. Awa. Oh, it's heavy, Mama. Wow, you have finished already. Oh, Mama. Ayan, nakita nyo ba yan? Yung malaking tarpaulin na yan. Diyan nila sasaluhin lahat ng apricot na nahuhulog. Habang ang mga lalaki, sila yung maghahampas ng puno. Kasi yung puno ng apricot, yung mga branches niya, hindi pwede akyatin dahil mabilis mabali. Pinasubukan nga akyatin kay Ezian, yung pamangkin ko, medyo payatot yun. Magaan naman siya. So, siya yung pinaakyat sa mga puno. Pero hindi rin safe kasi dahil napakanipis, mabilis mabali. So, ayan, pinapalo-palo na lang nila yung puno para mahulog yung mga apricot. At yung mga hindi masasalo sa tarpaulin, yun, dinadampot na lang nila. Wow, too much apricot. Yung mga nahuhulog na apricot, yun yung mga hinog na. At pag natikman nyo, ang sarap. Kasi ang apricot sa Pilipinas, pang facial yun, diba? Hindi ko alam na meron pala talagang kinakain na apricot. Ang sarap niya, ang tamis. Galing. Oh. Someone eating already here. Someone enjoying the apricot. At si Babo gustong-gusto yung apricot. Sa isang araw, nakakapito hanggang 8 apricot siya nung ginagawa tong pagka-harvest namin. Zayim, collect all the falling one. He's hiding. At ako, wala akong tulong. Wala akong ambag dahil nag-aalaga ako kay Babo. At nag-enjoy siya kumain ng mga apricot na nakikita niya. Mga ilang kilo rin yung nakuha namin actually.
Nakailang bucket din kami. So, nandito lahat ang aking mga in-laws. Si Baji, Bobby, pamangkin ko. Oh! Wow! It's raining! It's raining of apricot! Woo! Ouch! Ouch! One more, one more! Go inside, go inside, go inside! At yan, nakita nyo yung first customer nila na si Babu, pumapapakaagad ng mga apricot. Oh, yeah. Choose your apricot. First customer. Uy! Need to wash that. Need to wash. Yes, need to wash. So ayan, nag-uumpisa na ang pagdadampot. Yan talaga yung mahirap eh. Masakit pati sa likod kapag nagdadampot ng mga apricot na nahulog sa tarpaulin. Kasi iniisa-isa, tapos syempre nadudumihan pa, huhugasan pa nila yan. What are you doing? So ayan, may eroplano pala dito na dumadaan. There's an airplane sa may Hunza. Ano kaya ang eroplano yan? Comment down below nga kung alam nyo kung anong eroplano yan. So ayan, nagpapalitan na sila ng mag-ama sa pagsungkit. Syempre nakakangawit din sa leeg, yung lagi kang nakatingala. So ayan, yung tatay naman nila yung nagsusungkit. Tapos yung mga babae, nandun pa rin sa baba. And then, nandyan na kami sa kabilang puno naman. Ayan, si Babu. Nangungulit. Napakakulit. Napakalikot. Kasama niya yung pinsan niya. Pero at least, diba, maganda yung lugar na pinaglalaruan nila. I mean, fresh yung hangin. May malawak na pagtatakbuhan. Kesa naman nakakulong lang lagi sa bahay, nakanood lang lagi ng TV. At least maganda to, malapit sila sa nature. At ayan, nag-uumpisa na mangolekta si Babu ng mga apricot. Tinuruan ko talaga magkolekta yan. Para habang bata pa, natuturuan na sila ng mga gawain. Natututo na sila sa mga gawain. At yan, ang galing niya dyan. Nakahalos kalahati yata ng bucket na yan kung nakolekta niya. At ayan, nagtulungan na silang magpinsan. Siyempre, dapat matapos namin to. Kaya lahat talaga dapat tutulong. Mapa matanda hanggang bata, nagtutulungan dito sa farm nila. Asaya lang kasi nagiging bonding moment na rin ng pamilya to. O ayan, malapit na niya mapuno yung bucket. Ang galing ni Babo, ang galing nila mag-collecta, diba? No need to eat. Now we are in another tree. Third tree. Some are collecting for cows' food.
dami na kaagad. Unang yugyug. At ayan, sa hindi ko na mabilang kung ilang puno na kami. At tumulong na rin si Sudi sa pagyuyugyug ng mga puno dahil tanghali na, lagpas tanghali na itong mga oras na to. At nagugutom na rin yung iba. So, yung ibang babae bumaba para gumawa ng tsaa at ng tinapay. Yung tinapay, gabi pa lang ginagawa na eh. So, tsaa-tsaa lang sila pagdating nila ng tanghali. So, ayan, nagtulungan na sila para mabilisan na. Dahil kailangan may tapos tong lahat. Dahil maliban sa pagkolekta, babalatan pa to at patutuyuin. So, marami pang proseso. He's helping. He's helping. Yeah, too much. Bring him back. I'll start here. Okay, go. Bring him back. It's okay. Head. Your proud son. At eto naman, yung ang dami na nakuha ni Sudi sa kakayugyug niya sa isang puno. Oh. Ang dami niyang nakolekta, diba? At ayan si Babo, mukhang napagod din sa wakas. Napagod na rin siya sa kakakolekta niya ng mga apricot. At ayan, isa-isa ng pinagpipilian naman kung ano yung mga dapat isama at mga dapat itapon na. Kapag hilaw pa, hindi na nila sinasama. Kasi mahirap ng buksan yun o kunin yung mga buto. So, ayan. Kumuha na ng hagdanan si Bayaw dahil hindi niya kayang akyatin yung mismong puno dahil nga manipis at medyo may kabigatan na sila talaga. At syempre dahil napagod ang babo natin, ayan, nagnonok-nok kahit saan talaga, walang pinipiling lugar tong batang to. Nagnonok-nok kami sa kalagitnaan ng pagkukuha ng mga apricot. Ay nako. Sige, nuk-nuk pa. Chuno. At ayan, pababa na kami. Natapos na kami magkolekta sa lahat ng mga puno ng apricot. At umpisan na ang pagbubulat-lat ng mga apricot at kunin yung mga buto. Sa mga nagtatanong kung anong gagawin sa buto ng apricot, yung iba kinakain, yung iba ginagawang oil. Yung apricot oil talaga yung pinaka-source ng mga pagkain nila dito. Mapa main dish or dessert, talaga nilalagyan nila ng apricot oil. At ang sarap ng lasa ng apricot oil, in fairness. ये हालत खराब है
Where are the others? They dry. At alam nyo ba, bago pa nagkaroon sila dito ng commercial oil, katulad ng mga palm seed oil, canola oil, itong apricot oil ang ginagamit nila sa mga bahay-bahay. Apricot oil, walnut oil, almond oil. Yun yung ginagamit nila sa mga dishes nila dito sa, especially dito sa Hunza Valley. Kaya mahaba rin siguro ang buhay ng mga tao dito dahil mga organic talaga yung mga ginagamit nila sa pagkain nila. Show him once, tatay. Kalm, kalm. Salon şak sonra şort camıyor yemin şak. Kala bare. See, he knows already. Kedi gel. Kedi. Bu छोटा. Sen kitna? Kedi. Kedi ne sen du? Tatay is asking you. So ayan, tumulong na rin ako para mapabilis na yung gawain na to at maibilad na kaagad. Dahil it takes 12 to 14 days bago tuluyang mag-dry yung apricot at mailagay na sa stock room nila o maibenta kapag sobre yung mga stocks nila kasi dito sa bahay, binibenta na nila. Pero pag ito naging dry apricot, napakasarap dahil matamis na siya as a fruit. Tapos kapag ginawang dry fruit pa, parang lalong na-enhance yung tamis niya o yung lasa niya. Kaya hindi na ako mapaghantay. Mio! So all the apricot are here in the rooftop. You fall down, huh? I'm just showing you. So ito yung nakolekta namin. Apricot. Dito sa rooftop nila. Di na dry. So after 12 days. Now you teach him. What are you doing? I didn't do anything. I didn't show him. See? Huh? See, I didn't touch. Ah. Chap. Down, 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 down. Go down! Bas.